Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, June 13, ang Negros Island Region Act at ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Lilikhain na ang Negros Island Region o NIR kung saan pag-iisahin sa isang administrative region ang Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijora. Ayon kay Pangulong Marcos, mas mapadadali na ngayon ang pagkuha ng mga residente ng Negros ng government services dahil mas mapapalapit na sa kanila ang mga regional center. Sa ilalim naman ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act, mapabibilis ang pag-automate ng mga serbisyong ibinibigay ng mga lokal na pamahalaan na magpapahusay sa pangongolekta ng buwis. Inaasang makatutulong ang batas na ito upang mapaghusay ang pagsisikap ng gobyernong maisaayos ang burokrasya ng pamahalaan na kabilang sa priority legislation na nakaayon sa 8-point socio-economic agenda. Equally glaring is the uneven growth and the disparity of funding between the two provinces, which share many of the same natural resources and industries, such as sugar, tourism, renewable energy. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na makukulong, matatanggal sa serbisyo at hindi na makababalik ang mga pulis na mahuhuling gumagawa ng katiwalian. Ayon sa opisyal, bilang ama ng organisasyon, nalulungkot ito sa tuwing may napababalita ang tiwaling opisyal at tauhan sa kanilang hanay. Desidido ito na didisiplinahin ng mga nagkakamaling pulis kabilang na ang commander ng mga ito. Gayunman, hindi siya sang-ayon sa pagpapatupad ng one-strike policy. Para kay General Marbil, hindi maganda sa imahe ng pambansang pulisya ang sunod-sunod na kinasasangkutang katiwalian ng ilang opisyal at tauhan ng pambansang pulisya. We make sure that yung mga people na mga pulis natin involved, hindi na po sila makakabalik ng serbisyo at makukulong po sila. Yun po yung gusto natin. They have to love the country. They have to love the PNP po natin. So kaya nga po sinasabi natin, once you join the Philippine National Police, you get, ang apelido nyo po, PNP na po. And you have to take care of it. Yun po yung gusto natin. And you have to internalize po. Pag kami na-involved na police, kasama na rin po yung commander. We put accountability on the commanders. Meron silang accountability and responsibility to look after their men. Ayaw po natin one-strike policy. No? Hindi po kami punitive. Kami gusto lang po natin sa accountability and responsibility sa bawat officers po natin. Hataw Balita ngayon. Hindi isinasantabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang posibilidad na mayroong mga espiya ang China sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Matapos ang pagkakadiskubre ng mga Chinese military at police uniform na nakuha sa nagpapatuloy na search operation sa illegal na POGO sa Porac, Pampanga, malaking problema umano para sa national security ng bansa kung mapapatunayan na nakapasok ang mga Chinese spies. Posible rin, anya, na mayroong nagtatrabaho sa Lucky South 99 na veteranong pulis o sundalo ng China. Gayunman, hanggat walang matibay na ebidensya na may nangyayaring pang-eespiya, mananatili raw ang paniniwala ng PAOK na koleksyon lamang ang mga ito. So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? We've talked to military experts from within the intelligence communities, and apparently they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. But then again, tama po kayo, dated na po ito, meaning to say mga lumang mga uniforme. So po pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito.
Hataw Balita ngayon. Isinailalim na sa house arrest sa Timor-Leste ang dating mambabatas na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Batay sa desisyon ng Court of Appeal sa nasabing bansa. Nananatili umanong flight risk ang dating mambabatas na naharap sa mga kasong pagpatay dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na 24 oras itong babantayan at tanging mga kaanak lamang ang papayagang bumisita dito. Tiniyak naman ng DOJ na binabantayan nila ang sitwasyon doon upang matiyak na lahat ng mga proseso ay siyang nararapat at naaayon sa batas. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na magpapatupad ito ng dagdag singil sa kuryente ngayong Hunyo. Inaasahang magkakaroon ng increase na 64 na sentimos kada kilowatt-hour ang muling sa kabuang power rate ng Meralco. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagtaas ng generation charge ngayong buwan, pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar at iba pang mga adjustment. Kabilang narito ang utay-utaying dagdag singil sa generation cost sa mga nagdaang buwan, bunsod ng manipis na supply ng kuryente sa Luzon grid kasabay ng mataas na pangangailangan dahil sa mainit na panahon. Meron po tayong pagtaas na 64 centavos per kilowatt hour ngayong buwan ng Hunyo at ang kabuang rate po natin for the month of June ay umabot po sa 12 pesos and 5 or 6 centavos rounded off. Dapat kasi mas malaki pa sana ito pero para mapagaan ang epekto sa mga bill ng customers, nakiusap po kami sa iba't iba nating power suppliers na ipagpaliban muna ang pagsingil sa bahagi ng kanilang generation costs o charges. Yung naging deferral for this month, equivalent to around 13 centavos per kilowatt hour. So yung 13 centavos na hindi mo nang kokolektahin ngayon, kokolektahin na lang in the next 3 months. So it will be collected equally and without interest sa mga customer. Hataw Balita ngayon. Napagkasunduan kahapon, June 13, ni House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Cheese Escudero na paigtingin ang ugnayan at kooperasyon ng Kamara at Senado. Kasunod ito ng ginanap na opisyal na pagpupulong sa pagitan ng dalawang liderato sa kauna-unahang pagkakataon na layong mapag-usapan ang mga prioridad na panukala ng Marcos administration. Kabilang sa pinagtutuunan ng pansin sa pag-uusap ang panukalang amendments sa Rice Tariffication Law o RTL bilang isang top priority. Ayon sa tanggapan ng House Speaker, bukas ang Senado sa pagpasa o pagpasa sa panukala. Preliminary o pauna lamang ang pagpupulong ng dalawa sa isasagawang pag-convene ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na nakatakda sa June 25. Muling nag-commit sa pagpupulong sina House Speaker Romualdez at Senate President Escudero para sa legislative agenda ng PBBM administration. It gives us the opportunity to align our priorities, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. So this is an opportunity for us, for both houses to deepen our working relationship with one another. Sasampahan ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga taong may kinalaman sa paglusob ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Bandang madaling araw nitong Lunes, June 10, nilusob ng mga armadong pulis mula sa Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ang mga compound ng KOJC sa Barangay Buhangin at Tamayong sa Davao City, sa Samal Island at sa Kitbog Compound sa Malungon, Sarangani Province. Ito para magsilbi ng warrant of arrest kay religious group leader Apollo Kibuloy at iba pang kapwa niya akusado. Ayon sa dating Pangulo bilang former Commander-in-Chief na sumusuporta sa PNP at AFP,
Ikinilulungkot nito ang kanyang naging desisyon na bilang isa ring abogado, iginit ni Duterte na paglabag sa batas, trespassing at overkill ang ginawang pag-raid ng mga pulis dahil wala umano silang naipakita na search warrant. Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya ring administrator ng properties ng KOJC, pinapahanda niya na ang affidavit ng lahat ng mga apektadong miyembro pati na ang inventory ng nasirang properties. Binalaan din ito ang law enforcement agencies na may mabigat na mga kapalit ang pagsunod sa illegal na utos. Una lang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng nasa 176 na milyong pisong halaga ng relief items para sa posibleng region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nasa monitoring na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang galaw ng panahon ngayong nasa ilalim na ng La Nina sa bansa. Bunsod nito, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-5 ng family food packs at non-food items para sa 6 na probinsya sa Kabikulan. Bilang bahagi ito ng disaster preparedness response sa posibleng epekto ng La Nina at iba pang weather disturbances na papasok sa rehiyon. Prone kasi ang Bicol region sa mga malakas na bagyo at iba pang kalamidad. Ayon kay DSWD Disaster Risk Reduction Management Information Officer Carl James Cabarles, nasa kabuang 196.6 milyong piso ang halaga ng food packs at non-food items na nakapreposisyon na sa iba't ibang syudad at bayan sa rehiyon. Nakaayon ang inisyatibong ito ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buong bansa handa project sa paglalaan ng effective public response sa panahon ng sakuna. Nagbibigay ng mabilisan at mas epektibong mahusay na pagtugon sa pagtulong sa mga apektadong pamilya ang prepositioning ng relief items. Mas mabilis ito kumpara sa paghahakot ng relief goods mula sa regional office patungo sa mga local government units at papunta naman sa affected areas. Tiniyak naman na makararating sa tamang oras ang mga pangangailangan at walang mga individual na magugutom. Ayon pa kay Cabarles, tinutukoy na ng ahensya ang mas marami pang LGU para sa paglagda sa Memorandum of Agreement para payagan sa stockpiling ng relief goods. Nag-utos na rin si DSWD Regional Director Norman Laurio na magsagawa ng monitoring sa mga river basins at flood-prone areas sa tuwing bumubuhos ang malalakas na pag-ulan. Sa ngayon, nasa 41 lokal na pamahalaan sa Bicol ang pumayag na sa prepositioning ng food packs at non-food items na karagdagan sa 7 regional warehouse ng ahensya sa iba't ibang probinsya. Nasa 142,205 family food packs at 37,805 non-food items ang in-stockpiled na ng DSWD Bicol. Bukod pa riyan ang standby fund na umaabot sa 338,500 pesos na nakahanda para pambili pa na karagdagang food packs at kinakailangang kits. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. 2 ang nasawi sa nangyaring banggaan ng isang pampasaherong bus at ng isang truck sa Milaor, Camarines Sur kahapon. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Patay ang isang 56 anyos na driver ng truck at isang 34 anyos na babaeng pasahero ng bus matapos ang nangyaring banggaan sa Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur bandang alas 3 ng madaling araw kahapon, June 13.
Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nawala ng kontrol ang driver ng truck na nagmula pa sa Leyte at biyahe sana patungong Metro Manila, kaya sumalpok ang sinasakyan nito sa kasalubong na bus na galing sa Batangas at papunta ng Legazpi City sa Albay. Dahil sa lakas ng impact ng banggaan, nawasak ang unang bahagi ng bus at ng truck at nahulog ang driver nito sa kalsada. Samantala nagtamo rin ng mga sugat sa katawan ang 6 pang mga pasahero at nagpapagaling na sa ospital, kasama ang isang 9 na taong gulang na bata na nagtamo ng minor injury. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa pagmamaneho at manatili lamang sa tamang bilis ng pagpapatakbo para maligtas sa anumang aksidente sa kalsada. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Pareho manong nakagawa ng crime against humanity ang Israel at Hamas dahil sa dami ng sibilyan na namatay sa alitan ng dalawang panig. Sa kasalukuyan, halos 40,000 na ang naitalang namatay sa nagpapatuloy na Israel-Gaza war. Itong humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Natuklasan sa report ng United Nations Commission of Inquiry o COI na pareho nakagawa ng crime against humanity ang Israel at Hamas. Ayon sa ulat ng COI, napatunayan na parehong Israel at Hamas ay nagsagawa ng torture, murder or willful killing at cruel treatment. Bukod dito, napatunayan din na ang Israel ay hindi nagbigay ng sapat na essential supplies gaya ng pagkain, tubig, gamot at ligtas na matutuluyan. Sa 59-page report ng COI noong October 7, mayroong 4 na insidente ng mass killing sa public shelter na kagagawa ng Hamas. Ang report ng COI ay base sa kanilang interview sa mga biktima, saksi, satellite imagery, medical reports, at verified open source information. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang International Energy Agency na magkakaroon ng labis na langis sa buong mundo sa pagtatapos ng dekadang ito dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ito ang humahataw na balita ni Ernie Briones. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng International Energy Agency o IEA na malaking pagbaba ng demand ng langis ang maaaring maranasan ng mundo. Ito ay dahil sa oil glut o labis na supply ng langis sa 2030 dahil sa patuloy na pagtaas ng produksyon ng mga kumpanya ng langis. Sa kabila ng inaasahang pagtaas ng oil consumption ng buong mundo na aabot sa 105.4 million barrels kada araw sa pagtatapos ng 2030 mula sa 102 million barrels kada araw noong nakaraang taon. Inaasahang mas mabilis pa rin ang pagtaas ng produksyon ng langis na aabot sa 113.8 million barrels kada araw sa taong 2030. Halos 8 milyong bariles ng langis kada araw ang magiging sobra kesa sa inaasahang global demand sa pagtatapos ng dekada. Sa isang regional analysis ng IEA, magmumula ang pinakamalaking pagbaba ng demand sa North America at sinusundan naman ito ng Europa. Ayon kay Fatih Barol, Executive Director ng IEA, ilan sa mga dahilan nito ay ang pagtaas ng benta ng mga electric vehicles, planong pagpapalit sa langis ng renewables o natural gas sa pagbuo ng kuryente ng bansang Saudi Arabia, Iraq, Kuwait at iba pa. At higit sa lahat ay ang pagbagal ng demand ng langis mula sa China, dahilan na rin ang mabagal na paglago ng ekonomiya nito. Inaasahang lilika ito ng maraming hamon lalo na sa lumalagong industriya ng shale sa Estados Unidos, na kamakailan lamang ay siyang nangunguna sa produksyon ng langis sa buong mundo. Kaya naman nananawagan ng chief ng IEA sa mga pamahalaan at energy companies na suriing mabuti ang kanilang mga patakaran at plano sa negosyo upang makita ang new realities ng oil market sa kasalukuyan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagdala ang pagbabago ng weather pattern ng mala-summer na init sa East United States, habang malakas na ulan at nakamamatay na pagbaha naman ang tumama sa South Florida. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon.
tataas hanggang 15 degrees above normal o malahulyong init ang temperatura hanggang Sabado sa mga parte ng Central at Eastern United States na nagbabanta sa maraming daily high temperature records. Maaaring ang mataas sa temperatura na nasa upper 90s at low 100s ay makasira ng record sa Sabado sa mga lungsod sa Southeast at inaasahang ang heat dome ay magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo at tataas lalo ang temperatura sa East. Mapanganib na pagbaha ang hinarap na ilang bahagi ng South Florida noong Miyerkules, June 12 matapos ang paulit-ulit na pagbuhos ng malakas na ulan na nagresulta sa pagdeklara ng emergency ni Florida Governor Ron DeSantis sa mga county ng Broward, Collier, Lee, Miami-Dade at Sarasota. Dahil sa bagyo, nakansela rin ang hindi bababa sa 320 flights sa Miami International Airport at 280 flights sa Fort Lauderdale Hollywood International Airport habang daan-daang delays ang naranasan sa dalawang main airports. Nananatiling posible ang double-digit rainfall sa mga bahagi ng Florida ngayong Biyernes, June 14 at ang ilang lugar sa Southwest Florida ay maaaring umabot sa 20 pulgada. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Natuklasan ng Norway ang pinakamalaking deposito ng rare earth metals sa Europa. Sa Estados Unidos naman, bumaba ang presyo ng gas dahil sa mababang demand bago ang tag-init. Sa ibang mga balita, magdadagdag ang Amazon ng $1.4 billion para sa abot-kayang pabahay sa mga rehiyon na may corporate offices nila. Samantala, 100 milyong ibon ang namatay dahil sa bird flu at maaaring maging halimbawa ito para sa dairy farmers. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita Ngayon. Natuklasan ng Norway ang pinakamalaking deposito ng rare earth metal sa Europa. Aabot sa 8.8 million metric tons ang inulat ng Rare Earths Norway na total rare earth oxide sa southeast ng bansa. Makatutulong ito sa ekonomiya ng Europa at sa industriya ng technology at renewable energy. Magdudulot ng malaking pag-unlad sa mga sektor ng industriya ang pagkakakita ng mga metals na ito. Nagpapakita ito ng positibong hakbang para sa mga bansa sa Europa na makasiguro ng pinagkukunan ng mahalagang metals. Inaasahang marami mga bansa ang makikinabang sa natuklasang ito. Sa Estados Unidos naman, bumaba ang presyo ng gas dahil sa mababang demand. Inaasahan ito bago ang tag-init at maramihan ng paglalakbay. Ito ay magdudulot ng kaginhawaan sa mga motorista at maaaring mas dagdagan ang pagtakbo ng ekonomiya. Inaasahang patuloy ang pagbaba ng presyo sa mga susunod na araw. Magdadagdag naman ang Amazon ng $1.4 billion o 81.6 billion pesos para sa abot-kayang pabahay. Para ito sa mga lugar kung saan may mga corporate offices ang kumpanya. Layunin nito na makatulong sa mga komunidad at palawakin ang mga kabahayan. Ang investment na ito ay makatutulong sa mga pamilya na makahanap ng kanilang tirahan sa abot-kayang presyo. Inaasahang magkakaroon ng malawakang epekto ito sa mga lugar na sakop ng investment. Samantala, 100 milyong ibon ang naiulat na namatay dahil sa bird flu na nagdudulot ng malaking epekto sa poultry industry. Maaring gawing halimbawa ito ng mga dairy farmers habang hinaharap nila ang sakit na ito. Kailangan ng mga magsasaka ng epektibong paraan para mapigilan ang pagkalat ng bird flu. Ang mga karanasan ng poultry industry ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mga estratehiya para maprotektahan ang mga baka at ibang hayop. Inaasahang pagkakaisahan ng mga efforts para malabanan ang sakit na ito. James Bontuyan, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Kasalukuyan itong habagat o mahinang habagat ay aking nabanggit kanina ay nakakaapekto sa western section ng Mindanao. Samantala, yung ridge of high pressure area
o yung extension mismo ng high pressure area ay nakakaapekto pa rin sa may Luzon at ganun din po sa Visayas. Bukas, itong ridge of high pressure area ay inaasang lalakas at tutulak palayo sa ating bansa itong habagat. Kaya po sa weekend, hindi ito inaasa po natin itong habagat o southwest monsoon ay hindi na ito makakaapekto sa ating kalupaan. Kaya sa weekend, itong buong bansa ay makakaranas po ng mainit at maaliwalas na panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Mula ngayon hanggang sa weekend ay wala po tayong inaasang mabubuong sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw po sisikat sa ganap na 5:27 ng umaga. Ang araw lulubog mamaya pong 6:26 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Kinumpirma kahapon, June 13, ng Presidential Anti-Organized Commission ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO malapit sa mga itinatalagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Ayon kay PAOK spokesperson John Casio, iniimbestigahan na rin nila ang mga ito sa kasalukuyan. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gibo Chidoro na nababahala siya sa operasyon ng mga POGO malapit sa EDCA sites, kaya dapat anya itong maipatigil. We have already investigated some online gaming platforms, online gaming sites that are near military sites. In fact, a good number of them are near and located near EDCA sites. No? So that once and for all, we're able to ensure that not a single scam farm or not a single licensed POGO, for that matter, would be located near our EDCA sites, nor Umaasa naman ang PAOK na makikipagtulungan sa Department of National Defense, ang PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation at iba pang mga ahensya upang matugunan ang nasabing issue. Hataw Balita ngayon! Binalaan ng Manila Electric Company o Meralco ang mga nagnanakaw ng metro ng kuryente kasunod ng mga ulat ng pagbibenta nito kabilang na sa mga online platform. Batay sa tala ng Meralco, mula halos 1,000 insidente ng pagnanakaw ng metro ng kuryente noong 2022, tumaas pa ang bilang ng mga ito sa halos 1,600 noong isang taon. Habang mula Enero hanggang Mayo pa lang ng kasalukuyang taon ay mahigit 800 na ang bilang ng nakawan ng Meralco meters. Paalala ng power distributor, ang pagnanakaw ng metro ng kuryente at pagbili nito ay isang krimen sa ilalim ng Republic Act 7832. Maaring patawan ng mga ito ng parusa na hanggang 1 taong pagkakakulong at pagmumulta ng hanggang 100,000 piso. Hataw Balita ngayon! Nasawi ang 49 na individual at marami pa ang sugatan sa nangyaring sunog sa Kuwait, Kabakalawa. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers Secretary ang pagkasawi ng 3 overseas Filipino workers. Ang gusaling tinupok ng apoy, tahanan ng mga foreign workers na nasa bansa. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon! Charles, ano ang nasyonalidad ng mga biktima ng sunog? Sherwin, umabot sa halos 40 Indian nationals ang nasawi, samantalang higit sa 50 Indian naman ang sugatan dahil sa nangyaring sunog sa isang pabahay para sa mga foreign workers sa Kuwait kamakailan.
Bukod dito, may ilang Pakistani, Filipino, Egyptian at Nepali nationals din ang naging biktima ng nasabing trahedya. Samantala, nakumpirma naman ng Department of Migrant Workers o DMW na 3 overseas Filipino workers ang nasawi sa naturang insidente. Ayon kay Hans Leo Kakdak, sekretary ng DMW, may 11 Pilipino ang naitalang nakatira sa nasunog na gusali. 3 sa ating mga kababayan ay dinala sa ospital, ang 2 sa kanila ay nasa intensive care unit sa kasalukuyan. 3 naman ang naiulat na ligtas sa sitwasyon, subalit may 5 na inaalam pa ang kalagayan. Binilinan na ng kalihim ang Migrant Workers Office of Kuwait na makipag-ugnayan sa mga ospital sa bansa upang maalaman ang sitwasyon ng 5 pa nating kababayan na hindi pa natitiyak ang kalagayan kasabay ng pagtutok sa pangangailangan ng 6 na nasa pangangalaga ng ahensya. Sa ngayon, nakikipag-usap na rin ang DMW sa pamilyang naulila ng mga nasawing biktima sa trahedya. Balik sa iyo, Sherwin. Alright, maraming salamat Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Ayan, ito good news naman ito sa mga Army, Madjo. Ilan sa ating mga kababayan ang bumiyahe pa mula sa ibang bansa para lamang makipag-celebrate sa 11th anniversary ng BTS sa Sports Stadium, Seoul, South Korea. Ito ang humahataw na balita ni Mary Jo Maleriado. Hataw Balita ngayon. Matapos ma-discharge sa military ang pinakamatandang miyembro na si Kim Seok-ji noong June 12, nagdiwang na rin ang fans nito o mga army sa buong mundo para sa 11th anniversary ng mega K-pop group na BTS o Bangtan Sonyeondan kahapon, June 13. Dahil sa selebrasyon na ito, ilan sa mga kababayan natin na buhat pa sa Pilipinas at Doha, Qatar ang dumayo sa Seoul para makisaya sa selebrasyon. Came from Qatar, mas malayo. So why'd you do that po? For fest. Anything for BTS. We'll always travel. Ayon sa mga ulat, isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming miyembro na BTS Army at hindi katakataka na maraming kababayan natin ang hindi alintana ang layo alang-alang sa BTS at isa sa mga nagustuhan nila sa grupo ay ang kanilang musika. For me, siguro yung message ng songs nila. Positive kasi, so nakaka-help siya sa akin. There's a lot, but I think there's more to what you see. Their depth and the message. Of course, their music. You get drawn to their music first, and then when you see or realize what their message is, and then you fall deep into the fandom, I think. Of course, bonus will be the looks. They're good looking, but more so their characters as persons and the message they convey. The one I like most is the lyrics, the message of their lyrics, and of course the melody. But it's the message that counts. What about the message? The message of loving yourself, of being believing in yourself that you are good enough and that you alone can help save the world. Yeah, I can compare because I've been a K-pop follower since 2004, and never has a group impacted globally. Marami na so many groups, but I like the melody of K-pop, and then the words started becoming more meaningful, and BTS fulfills all of that. Ilan sa mga pangunahing awit ng BTS na nakatulong sa mga army na may temang Love Yourself ay ang Magic Shop, Paradise at Answer, Love Myself. Bukod sa galing sa lyrics at musika, may mga katangian din ng BTS na katulad sa kulturang Pilipino na nagugustuhan din ng mga fans nito. Unity nila, silang samahan nila as a group. Very hardworking. Yeah. They came from a very humble beginning, and they
they experience so much hardship also before they reach where they are right now. They're very respectful of elders. They're respectful of their fans. Ang gusto ko naman sa kanila, mapagbiro. Alam mo naman ng mga Pinoy. Pero at least yung pagbibiro nila, hindi nakasasakit. Talagang good, clean, wholesome fun. At para mapasaya ang fans sa pagdiriwang, naglagay ang kumpanya ng BTS na Big Hit Music ng outdoor event para sa BTS Army fans sa Jamsil o Seoul Sports Stadium. Mayroong photoism para sa pictures ng photos, picnic area na may BTS logo, and name installation kung saan maaring magpictorial at magpahinga. Naglagay din ng malaking monitor para mabasa doon ang mga handwritten messages ng BTS members na may kasamang BTS songs. May palaro rin sa Woteo area at sa mga nais makakuha ng BTS merch o products, mayroong Weaver Shop at area na mapipilahan kung saan tampok ang BTS official items. Makikita rin sa paligid ang mga van at bus patungkol sa member na si Jin kung saan nagsagawa ito ng meet and greet sa ilang piling fans na may free hugs. Sa kabila ng init na araw, mahaba pa rin ang pila ng BTS Army mula sa iba't ibang bansa kagaya ng Japan, China at Korea. Love you, BTS. Sa ika-11th anniversary na ikaw ng BTS, isang member pa lamang nakatapos ng kanyang pagserbisyo sa military. Ngunit umaasa ang mga army sa buong mundo o mga fans ng BTS na susunod na festa o anniversary ng BTS ay 7 miyembro na ito ang makikita. Mula dito sa Seoul Sports Stadium, South Korea, Medyo Malariado humahataw sa balita ngayon. Yun, dedicated ang news na yan sa mga army, lalo na dyan sa UNTV, may mga kasama din tayong army. At tuloy tayo, magkakaroon ng town hall meeting para sa Filipino communities sa Egypt. Samantala, magsasagawa naman ang consular outreach mission sa Nepawa, Canada sa July 6. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Maaari na mag-register ang mga kababayan nating botante sa Ottawa sa June 16. Magkakaroon ng overseas voting registration sa Peacock Picnic sa June 16 sa Embassy Tent sa Clark Fields Park. Sa mga dual citizen, magdala lamang ng kopya ng inyong dual citizenship documents. Sa permanent residents naman at work or student permit holders, dalhin lamang ang photocopy ng inyong proof of status at valid Philippine passport. Inanyayahan ng Philippine Embassy ang Filipino community sa Egypt sa isasagawang town hall meeting at Independence Day gathering. Gaganapin ito sa June 21. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/PHTownhall0624. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa New Jersey na lumahok sa Galing Mo OFW competition sa Migrant Workers Day at Pistahang Bayan 2024. Gaganapin ito sa June 30, alas 12 ng tanghali sa John J. Moore Athletics and Fitness Center, New Jersey City University. Sa mga nais lumahok, mag-fill out lamang ng inyong form sa tinyurl.com/migrantsdayny. At para sa kompletong impormasyon at mechanics, bumisita lamang sa official Facebook page ng OWA Washington DC sa facebook.com/OWA Washington DC USA. Samantala, magsasagawa ng consular outreach mission sa Nepawa, Canada sa July 6. Ilan sa mga serbisyo yung pagkakaloob ay ang passport application, civil registry, dual citizenship at iba pa. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PHNToronto. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Ayan, at sa atin namang shout out, happy birthday kay Jerickson Bunyag, 39 ka na pala. Ayan, isa sa mga suki natin sa Hataw Balita, kasama ng kanyang may bahay na si Sis Jonah. At happy viewing naman kina Sis Jocelyn Gutierrez at sa kanyang asawa na si Brad Edwin Gutierrez at sa kanilang unika iha na si Fatima. Ayan, Marie. Oh yes, shout out sa ating mga kababayan na palagi na lang nandito at nanunood at sa ating mga kababayan na nasa MCGI clinic din po sa Marikina City.
At shout out, tayo na ito. Okay. Shout out din sa ating mga kababayan dyan sa San Pedro, Laguna. At syempre sa aking Mia Moore na nasa trabaho ngayon, sana tayo ay meron ng salabat at dinner. Madjo. Binabati ko din yung mga nanonood sa atin dito sa Dolgoji, Seoul, South Korea. At yung mga nakasama natin sa Busan, yung mga pumunta doon para sa Wish Bus launching, ganun din Irish at kila Monet Navoa, sa lahat po ng mga dumalaw at nakikisa sa mga kababayan natin dyan sa Busan. Hello po sa inyong lahat. Sa classmate ko na si Romulo Tapel, hello, happy viewing. At sa lahat ng mga masugid na po nating nanonood dito sa Seoul, Daegu, Gwangju at Busan. At happy viewing din po at happy Sabat, Madmel at saka kay Kuya Chok. Hello po sa inyong lahat. Happy Friday to us all po. Ayan, at syempre sa aking tita Nene La Pastora, masugid din taga-subaybay ng Hataw Balita yan. At syempre ni Mami Beth at Brad Dan Razon. At ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Ayun, at patuloy po namin kayong inanyanyahan sa gaganaping mass indoctrination. Magsisimula po ito sa araw ng Lunes, June 17, 2024, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang na ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 po ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 145 talatang 19. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nakatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-14 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Pulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, June 14, 2024. Ako si Mary Jo Malariado. At ako naman si Marie Peñaranda mula dito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.